Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Naku, akala natin ay tapos na tong problema ng 17 ka-OFWs na naditini pa rin, nakulong pa rin sa Qatar dahil nga sa pagwiwilga nila sa pag-rally. Magtaka tayo bakit nakalabas na yung tatlo kasi minor de edad daw. So naiwan ay 17 ayon dito sa ating ambasador. So ano pala, 20 pala lahat ang nagrarally at merong tatlong minor de edad. Bakit naman merong minor de edad na nagtatrabaho sa Qatar, di ba? Kaya pinauwi, pinalabas yung tatlo at itong naiwan pala ay nako. Magtaka tayo bakit ang dami ng marami yun sila mga nasa 200 yata. Bakit ang dinampot ay 20 lang? Ang rason pala nito, ang dinampot ay yung mga may hawak na mga placard, na mga streamers na nagsasabi na digong-digong, yung ganon, at yung mga nagsusuot daw ng t-shirt na green na may marka rin na mga digong-digong, kung anong digong-kigong, di ba, mga digunyo. Yun ang mga dinampot, yung nagsuot ng green, nagdadala ng placard. Kaya all in all, yung mga hindi nagsusuot ng green at walang mga placard na dala-dala, hindi hinuli kasi sabi ang permit ay mag-picnic daw. Meron bang magpipiknik na merong megaphone, di ba? Sumisigaw, nagdadala ng placard, ng mga bandila, ng mga flag ng China, di ba? Kaya ito atin na pakinggan ang ulat galing kay Cheryl Kusim ng One News Channel. Narito ang ulat atin panoorin. Para sa iba pang detalye, magkakasama natin si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Maraming salamat. Magandang tanghali. Yusek, for the record po, ilan pang OFW ang nakakulong dahil nga po dito sa paglahok nila sa protesta? 17 po, 17. Kasi paiba-iba yung number nun, no? Pero merong isa na mabilis pinalaya, tapos may 20 na detained, pero tatlo doon pinalaya na ng mga minors, no? So lahat sila nabisita na ng embahada at saka nandiyan din yung mga lawyers natin, no? Kapon nabisita yung mga male, 12 sa kanila o 12 lalaki, 5 babae. At ano po ang kanilang status ng mga nakakulong? May update na rin ho ba sa investigasyon? Kung, di ba sabi niyo ho, na-mention niyo na mukhang palakakawalan naman sila pero kailangan malaman kung sino yung naging pasimuno ng protesta? Ayan, ito yung malaking problema kasi hindi nila maituro kung sino ang nagpasimuno kasi bawal nga. One for all for one ang kanilang motto ng mga DDS na yan. Kaya hindi nila ituturo yun kahit na makulong sila, kahit na walang kakainin ng kanilang pamilya, di ba? Dahil sa yan yung Duterte legacy, yung talagang gugutumin yung mga DDS. Magugutom sila dahil sa paniniwala nila at pagkampi nila kay Dugong Digong, Kigong. Di ba mga kababayan? Anong masabi nyo? Di ba? Kalukuhan. Kumakampi ka dyan sa talunan, di ba? Kung pustahan pa yan ng sabong, bakit ka pupusta sa talunan na manok? Ganon din sa politiko, bakit ka pupusta sa talo na? Di ba doon ka bubuto sa panalo? Kung gusto mo. Kung gusto mong manalo. Kasi kung diyan ka pa rin gandugong, digong, tigong, ay talo ka pa rin, di ba? Ay masama ka sa kumunoy ng pagkatalo ni Digong. Masama ka sa karma. Kaya ayan, kapag hindi nila ituturo itong ito lang ang hiling daw ng ng otoridad sa Qatar na ituro yung nagpasimuno ng rally na yan. Kasi picnic lang ang katulad din sa So meron talagang nagpasimuno niyan. Kasi kahit doon sa Dahig ay picnic din ang kanilang permit. Yun ang utos. Baka si Harry Roque ang nag-utos, di ba? O kaya baka si BP Sara. So ganun din sa Qatar, ang permit daw ay mag-picnic lang. Ngayon, meron bang mag-picnic na nagsusuot ng
green na t-shirt na DDS, may marka na Digunyo. Meron bang nagpipiknik na nagdadala ng nagwagayway ng bandila ng China? Pilipinas yung winagayway, pero sa tingin ko dapat palitan nila ng flag ng China yung DDS na yan, dahil maka-China ang leader ang presidente nila maka-China lahat, pati mga senador nila maka-China lahat pati congressman, di ba? Marcolita di ba? Solid China yon. Kaya ito, magtaka tayo, bakit 17 nga lang ang Omega, 20 lang ang nahuli? Yun pala, pinipili lang pala ng mga pulis ng Qatar. Pinipili lang yung nagsuot ng Digunyo shirts na green, tsaka nagdadala ng mga banner at mga streamer at mga placards. Yun ang inuhuli nila. Kaya 20 lamang ang nahuli. Pero actually, merong aabot sa 200 na nagtipon-tipon doon, dahil ang purpose nga ng mga DDS ay i-break daw ang world record ng pagrarally, kasi gusto nila buong mundo ay magrarally para kay Digong. Kalukuhan. Bakit irarally yun yung kriminal? Diba? Bakit irarally nyo yan? Bakit ipaglaban nyo? Yan ang problema sa DDS, na nahulog na talaga sila sa patibong, at yan ang talagang nila, paniniwala. Meron talagang mga tao na madaling mapaniwala, no? At parang mga aso na talagang loyal sa master. Kasi ang aso, kahit sinasaktan niya ng master niya, ay master pa rin niya ang aso. So ganun pala ang utak ng tao na yan. Nagpakulong sila dahil kay Digong. Ewan ko lang kung papakainin ni Digong ang pamilya nila, no? Papadalhan kaya ni BP Sara ng bigas? Hindi siguro, kaya nga dumami ang nagutom ayon sa SWA survey. Dumami ang nagutom sa Pilipinas ngayong Marso daw. ang dahilan niyan ay ang no remittance ng mga DDS. No remittance, hindi naman mapunta sa gobyerno ang pera nyo. Ang pera nyo ay pinadala nyo sa Western Union. Ngayon ang Western Union ay babawasan yung pera nyo para sa service fee. At walang napunta sa gobyerno. Ang napunta lang sa gobyerno ay cash flow. Yung sasabihin na maraming pumasok na pera sa Pilipinas, pero ang pera nyo ay napunta yan sa inyong pamilya. Bakit mag zero remittance kayo? Grabe naman. Ang gunggong naman ng nyo, ng leader nyo na nagsasabi mag zero remittance. Wala namang hindi naman maapektuhan ng gobyerno niyan mamiss lang kayo ng Western Union dahil hindi na kayo nagpapadala. Hihina ang kita ng Western Union dyan at mga bangko kung wala kayong remittance. Pero hindi masasaktan ng gobyerno niyan. Hindi naman sa gobyerno nyo pinapadala yung pera nyo sa pamilya nyo. Kaya maraming nagugutom dahil dyan sa zero remittance. At lalo na merong nakulong na 17, di ba? Hindi na ito makapagpadala. Ayon dito sa ambasador ay posibleng makulong ng 3 years dahil sa re-reviewin yung mga video ng otoridad ng Qatar, at kapag nakikita na rally talaga ang kanilang ginagawa, ay matuluyan na yan na makulong ng 3 years. Okay, balik tayo sa balita with Cheryl Cusim, One News TV. Yan ang sinasabi sa kanila ng mga investigators, no? Pero kami mismo sa embassy, tsaka DFA, hindi namin magagaranti yan. Pero yun ang sinasabi sa kanila investigators, na mapapalaya sila in time. At hindi kapasuan. So sana ganun, no? Ito po yung palagi nilang inuulit-ulit, no? Wala silang balak manggulo. Gusto lang nila mag-party, mag-celebrate. Wow. No? At hindi naman political rally to. Kaya nga peaceful. Kaya yun ang katwiran Gusto nila. lang daw mag-party Yun ang katwiran nila. Kung mag-party, doon kayo sa sa indoor. Bakit sa labas kayo? Kasi gusto niyong magpapakita, magpapasikat. Itong mga DDS, gusto nila magpapakita na kahit dyan sa Qatar na bawal ang mga demonstrasyon, ay kaya nilang gawin dahil maisog sila. Maisog rally ang tawag dyan
Dahil sa isog-isog na yan, ang dami talagang naaano diyan. Itong nadadamay sa isog-isog na yan dahil sa mga maisog eh. Ano ba yung isog na yan? Grabe naman. Qatar na yan eh. Magpa-party lang, nasa ano kayo, nasa parke. Tapos nagdadala kayo ng mga streamer at saka nagsusuot pa ng damit na green. Kung walang nag-organize niyan, walang mga damit na green na uniforme, di ba? Bakit merong pareho na printa na kulay green? So hindi uto-uto ang taga-Qatar na hindi kayo mahalata, nag-demonstrate talaga kayo. At sino naman ang sigaw-sigawan nyo dyan? Nandito lang si PBBM, di ba? Kaya luko-luko kayo. Bakit magrarally kayo dyan sa Qatar? Wala dyan ang Malacanang. Hindi kayo marinig ng Malacanang dyan. Kaya ang dapat ginawa nyo ay tahimik na lang, di ba? At ipakita nyo na lang suportan nyo kapag eleksyon. Doon sa dahig ay binabawal na rin eh. Pagbabawal na rin doon ng mga demonstrasyon. Binalita kanina. Kaya wala nang patutunguhan yan. Sigurado yung Diyos nyo, kulong yan. Siya ngayong nagsabi na he will be rotten in jail. Mabubulok daw siya. Siya yung nagsabi. Alam niya yan. Abogado yun eh. Okay, so ito, balik tayo sa video. Magpipiknik daw ha. Okay, ito. At hindi maganda na nagkaroon ng misunderstanding daw. At kaya nandiyan yung abogado natin. Kailangan lang alam na natin na yung mga kababayan natin, alam nila, napaka-stricto pala ng Qatar, na kahit na hindi naman unruly yung kailang celebration or gathering, hinuli pa rin. Ang problema kasi nasa internet eh. Ina-advertising na to. Pero sa internet mismo, sa invitation, pinaalala nila yung mga kababayan natin na huwag magdala ng mga placards, gano'n. At least one of them may expired visa na. So, maaaring ang labas yan kahit napakalayan, papauwiin. So, sana yung mga iba hindi papauwiin. Ayan, swerte yung may expired visa no kasi pauwiin lang. Ang malas nito yung natirang 16. Yung pang 17 makalabas pala eh kasi expired visa. Kaya swerte siya kung pauwiin siya. Pero sigurado itong 16 na maiwan dyan, may latigo ito. Lalatiguhin ito kasi yan talagang ano dyan sa Middle East, latigo sa mga nagkasala. Lalatiguhin yan at masakit yan. Ngayon, anong ginagawa ng leader nyo? Harry Roque, BP Sara at Digonyo. Anong ginawa para sa pagpapalaya sa inyo? Wala. Ito pa rin, itong ambasador natin ang tumutulong sa inyo para makalabas kayo diyan. Ay merong meron tayong narinig na meron daw fines, parang multa. So yun na lang ang magawa siguro ng gobyerno ni PBBM na babayaran yung mga multa nito, mga fines, para daw makalabas ang mga ito. Napakahigpit ng batas diyan sa Saudi Arabia eh. Pinuputulan nga ng ulo yung mga tarantado diyan eh. Tapos kayo gusto niyong magtarantado din kayo o talintado, di ba? Bakit naman kung nagpicnic kayo, meron bang mag-picnic na magdadala pa ng streamers tsaka mga placard na may nakasulat na Tatay Duterte, Tatay Duterte, Dirty. Kaya ayan, bakit kasi hindi maano ang isip, no? Ang dami-daming politiko na magaling. Pwede namang tatakbo yung ibang mga senador diyan na maganda ang records. Bakit digong talaga? Yung nakakapit na diyan ng yung kamalas-malasan at saka itong mga illegal na mga negosyo, nakakapit lahat diyan eh. Tapos ganyan pa rin. Siya nga yung ng China eh, di ba? Nagbaback up sa China para maibigay sa China ang buong Pilipinas, hindi lang WPS. Tapos ibubuto nyo pa. Tapos magpakulong kayo para kay Digong. Lahat na kayo makulong. Nakulong na nga yung amo nyo. Magpakulong pa rin kayo.
tabla-tabla na. So maligaya si Digong dyan. Maligaya si Digong para dyan. Dahil nga ay sumama kayo sa kanya hanggang kulungan. May latigo pa kayo, mabuti si Digong, hindi nilatigo eh. Kayo may latigo kayo at wala kayong kasalanan kundi ang paniniwala nyo lang dyan sa inyong amo na parang Diyos ng tingin nyo. Duling naman, di ba? Isabi nga ni itong kawal ng demokrasya, si Waldy Carbonell ay babanatan niya eh. Yun ang magkalaban talaga yan, mga matanda sa matanda. Pero mas matabang si Carbonell kay Digong. Itong si Digong, mabuti lang yan sa sa publicity. Pero kapag tutuhanan na barilan, umatras kay Carbonell eh. Yun ang matapang, yung kawal ng demokrasya, si Carbonell. Alright, patuloy tayo sa video. Bukod po sa legal assistance, Yusek De Vega, ano pa yung tulong ang naipapaabot po ng ating pamahalaan dito nga po sa mga kababayan nating naaresto? Tapos may moral support dahil palagi silang pinupuntahan. Kung meron sila kamag-anak yun mismo sa Qatar na kailangan kupkupin dahil Many people might not know that ears are one of the dirtiest parts of the body. Taking care of your ears to keep sinusubaybayan yan dito ng all-of-agency approach eh. Nandiyan ang DMW, OWA, DSWD, tsaka DOH. Usually, pag may nare-repatriate o nade-deport, sinecheck ano yung mga pangangailangan nila para magkaroon ng reintegration dito, magkaroon ng ibang trabaho, or kung kailangan nila mag-abroad ulit, gagawing legal. Yun ang importante na maging legal. So, nandiyan lahat. Paalala lang sa mga kababayan natin, sumunod sa patakaran. Kasi may nagsasabi, embassy nagpahuli, hindi po totoo. Or pinagbabawalan namin. Hindi kami, yung government ng Qatar. Isa pa pwede namin gawin, kasi lahat ng mga OFW na umaalis ng bansa, meron silang seminar sa ginagawa ng OWA, ng POA, o DMW na, yung hinahanda sila. So, Sa kultura para sa at buhay abroad, kultura yan. We will have to now emphasize more yung politics na may mga bansa ayaw ng rally. Singapore, ganun. China, Yan ganun. ang dapat gawin sa Pilipinas. Ibawal na yung rally-rally na yan. Huli na para wala nang gulo. Kasi kung gusto talagang magpresidente, ay idaan sa eleksyon, di ba? Hintayin ng 6 years. After 6 years, ay pwede nang tumakbo. Kung magaling ka talaga, manalo ka. Bakit gusto mong pababain ka agad si PBBM? Yun yung nanalo eh. Elected by people. Tapos itong si Digonyo ay pabagsakin niya ang rebellion na yan, di ba? May kaso na yan. Ang tularan ay parang sa Amerika na kapag eleksyon, doon makikita kung sinong magaling. Bakit idaan sa dahas-dahas, sa away-away, sa threat na mga assassination, yung mga ganyan? At bakit idaan sa sa itong grabe na tirada sa social media, di ba? Naninira ng puri yung mga Digonyo, mga DDS na yan. Kaya tinatawag na DD shit eh. Hindi ako magsalita ng masama noon sa mga taong ito. Pero napupuno na rin ako ang talaga, kitid ng mga utak. Ang iba pa naman dyan, professional. Magtataka ka, bakit ganito? Bakit professional and then hindi makaintindi ng sitwasyon, di ba? Isabi ko na noon, ako'y DDS. Nung ni Digong, tumulong ako dyan pagkampanya sa kumpanya ko, sa tinatrabahoan ko noon. Pero dito lang talaga ako na sa tukhang. Dahil sa tukhang, sa ginawa nila, diyan na sa patakaran ni Digonyo sa kanyang administrasyon, wala akong masabi diyan. Sa lang talaga yung tukhang. Yun lang talaga ang nakapagbago sa isip ko na iwanan ko na tong pagiging panatiko ko sa taong ito. Ito pala'y alagad ng demonyo. Kasi tukhang ng tukhang. Kaya ito, pati kanyang mga aliporis ay nakukulong. Dahil sa ang mentality nila ay Digong mentality na. Yun yung legacy ni Digong. Yung mga tao ay mawawala sa morality, magiging low moral ang sambayan ng Pilipinas, at ang titingalain ay China, hindi Amerika.
mapunta tayo sa komunista. Meron akong video na ipapublish yung nag-usap sila ni Juma Sison noong buhay pa. At doon sinasabi talaga ni Juma na rebelde ang si Digong. NPA yan. Pati si Digong sinabi niya na ano talaga siya, leftist doon sa video na yun. Kaya bakit sasaludo tayo sa ganyang mga klaseng tao? Kung leftist, komunista yan eh. And then kung magiging komunista ang Pilipinas, ay mawala na yung demokrasya natin. Lalong hindi na pwede magsigaw-sigaw, di ba? Para sarali ang mga DDS kapag komunista na tayo. Okay, tapusin natin ang video. Balik tayo kay Cheryl Cusim at Ambassador Dibiga. Maaari sa Western Europe, narinig natin sa Europe, sa Netherlands, wag lang gulo, no? Wag lang awayin yung mga pulis, ganyan. Pero may mga bansa tulad ng Qatar, ayaw talaga ng mga political rallies, so or demonstrations. Now, asahan natin dahil sa assistance sa ating mga abogado at saka yung kanilang testimony na gusto lang nila naman mag-picnic gathering. It was not the same day as the birthday, it was March 27, not 28. Of course, related yon obviously sa karawan ng dating Pangulo, pero pwede nang sabihin yun. And, kaya hindi tayo masyadong nagsasabi na political rally to dahil baka lalong pahirapan silang Qatar authorities. Ang sinasabi niyo po ay gusto lang nilang i-celebrate yung birthday nga po. Pero kasi doon kung pagbabasihan natin yung mga nakita kung gagamitin ng Qatar na ebidensya, yung mga post, mukhang protesta kasi talaga. Ganun po ba yun? Kasi meron silang mga t-shirt. Itong problema ay, tinatanong nila sino talaga yung organizer, ano ba talaga ito? Kasi meron mga iba, talagang alam nila family gathering or celebration party lang. Pero may iba nagpo-protesta o mas maingay. So, check ng Qatar, ano ba talaga ito? Ngayon, bakit walang piyansa, walang bail? Kasi nga, ang katapusan ng investigation is kakasuhan or papalayain. So, dalawa lang pala ang pagpipilian. Papalayain ka kung inosente. Pero sa tingin ko, hindi inosente. Ayan, klarong-klaro yung mga damit, Nag-green, nakatatay Digong. Tapos nagwagayway pa ng bandila ng Pilipinas. Sinong kalaban nyo dyan? Kaya nagalit ang taga-Qatar kasi pasigaw-sigaw daw eh. Pasigaw-sigaw pa daw itong iba. Kala nila Pilipinas eh. Meron pa nga silang dyan, itong streamer na nagsasabi, we are not Filipinos for nothing. Ano ba yan? For nothing na nga kayo eh. Tapos dinadala nyo pa yung Pilipino. China dadalhin nyo kasi maka-China kayo. Tapos ito lang request ko sa mga DDS, wag na kayong magwagayway ng watawat ng Pilipinas dahil ang inyong amo ay tauhan ng China at dadalhin kayo sa pagiging komunista. Kaya nga, probinsya ng Pilipinas ng Palawan eh. Tapos ayaw nyo pang maniwala, nagwagayway pa kayo ng watawat ng Pilipinas. Yung watawat ng China ang iwagayway nyo dahil yun ang papuntahan nyo. Yung communist China. Ayan. Gising-gising naman kayo dyan. Ay hindi loko-loko ang mga otoridad dyan sa Qatar. Hindi yan mga gago na hindi marunong tumingin kung anong ginagawa nyo. Kaya nga kayo pala nahuli ayon sa ambasador ay dahil ang iingay nyo dyan, nagsigaw-sigaw kayo. Ang permit nyo ay family gathering lang eh. Picnic. Pero meron bang family gathering na ang dami-dami? Kaya nga pinagbigyan kayo dahil alam ng Qatar na kayo yung mga OFWs. At bigyan kayo ng kaligayahan. Pero ang ginawa nyo, pasigaw-sigaw kayo. Wagayway ng bandila ng Pilipinas. Sinong kalaban nyo dyan? Gusto nyong magwagayway ng watawat, punta kayo sa Malacanang. Uwi kayo. Huwag dyan. Kasi Qatar yan eh. Dapat talaga gamitin nyo ang utak nyo. Yan lang naman ang kulang sa inyo eh, kaya nakukulong kayo. Tapos yung leader nyo na nag-organize dyan, ituro nyo para kayo mapawalang sala. Kasi yun ang may kasalanan. Bakit niya in-organize yan? Bakit namimigay siya ng green na t-shirt na may marka na Tatay Digong? Sino bang nagprintan yan? Saan ba galing yan? Bakit nyo ginagawa dyan sa Qatar? Ibawal dyan eh. Gusto nyo yata na maano kayo, mabigti sa lubid. O pinaka-minor offense ay latigo eh.
Kaya siguradong may latigo kayo dyan. Okay, so tapusin na natin ang video. Ako'y magpaalam ng mga kababayan hanggang sa muli. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe, share, and like our videos para naman makatulong. At sa aking mga avid followers, maraming salamat sa palaging pagsubaybay sa ating mga upload. Hanggang sa muli, paalam.